Magandang araw mga mahal na manonood, kayo ay nasa channel na Crossmota. Hindi pa ganong matagal, napaisip ako ng isang tanong at naisip kong kailangan itong pag-aralan at talakayin sa isang hiwalay na episode. Kaya heto ang mismong tanong. Bakit walang mga motorsiklo na may variator? Ang tuloy-tuloy na Variable Transmission o CVT na kilala rin bilang variator ay malawak na tinanggap sa mga scooter, snowmobile, ATV at ilang sasakyan. Kaunti lang ang motorsiklong gumagamit ng teknolohiyang ito. Alamin natin na yon. Magandang panonood. Itutuloy. Itutuloy. Sa simula, kaunting tuyong teorya. Ano ang variator? Ang variator o CVT, Continuously Variable Transmission, ay literal na palaging nagbabagong transmisyon. Ito ay isang uri ng automatikong transmisyon na nagbibigay daan sa paglipat ng torque mula sa makina papunta sa mga gulong habang pinananatili ang katatagan ng RPM nito. Di tulad ng iba, ang CVT ay gumagana ng tuloy-tuloy at walang hagdang pagbabago ng bilis. Inaayos ang gear ratio ng sobrang kinis. Depende ito sa bilis o preno ng transmisyon ng sasakyan. Kailangan ding banggitin ang susunod na bagay. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng scooter sa motorsiklo? Ang pangunahing pagkakaiba ay hindi sa laki o lakas. Sa scooter, hindi ginagamit ang paa sa pagpapatakbo, samantalang sa motorsiklo, ginagamit ito. Bakit mahalaga ang transmisyon? Ang dahilan ay ang internal combustion engine at ang dinito pagiging perpekto. Karaniwan, kapag interesado ka sa makina, nalalaman mo lang ang pinakamataas nitong lakas at ang pinakamataas na torque at sa anong RPM ng crankshaft na abot ang mga numerong ito. O, para mas malaman mo pa ang karakter ng makina, kakailanganin mo ng power at torque diagram depende sa RPM. Ang bawat internal combustion engine ay may working range ng RPM. Sa range na ito, lumalabas ang pinakamaraming torque na kailangan natin para sa paggalaw. At para makagalaw ang sasakyan mula sa pagkakatigil at makatakbo ng mabagal at sa parehong oras ay makapag-accelerate sa mataas na bilis at mapanatili ito ng matagal, kailangan natin ng transmisyon. Kung gagamitin ang klasikong gearbox, para sa makina na may sapat na malawak na torque band, sapat na ang ilang gears, 4, 5, 6. Sa teorya, kung ang makina ay may mataas na torque mula 0 hanggang pinakamataas na RPM, hindi na kailangan ang transmisyon. Ang pinakamalapit na ganito ay dekuryenteng motor. Bumalik tayo sa variator. Karaniwan, may dalawang puli at sinturon ang variator na nadudugtong sa mga ito. Ang mga puli ay ginawa sa paraang maaari silang lumawak kaya ang sinturon ay bumababa sa loob o sumikip, kaya ang sinturon ay tinutulak palabas. Habang tumataas ang bilis, sumisikip ang pangunahing puli at itinutulak ang sinturon sa mas malaking diametro habang lumalawak ang kasunod na puli at bumababa ang sinturon sa mas maliit na diametro. Bumababa ang transmission ratio mula sa kasunod na puli papuntang pangunahing puli. Pinapatakbo ito gamit ang centrifugal weights o rollers at sa mas mahal na sistema, kinokontrol ng mechatronics. Kaya tuloy-tuloy ang pagbabago ng torque o puwersa sa labas ng variator. Sa mga scooter, ang variator ay talagang naging bahagi na. Dahil ang pilosopya ng ganitong uri ng transportasyon ay ang pinakamadaling paraan ng pagmamaneho, kaya naman ang variator ay swak na swak sa konseptong ito. Kasabay nito, pinapayagan ng CVT na magamit ng husto ang potensyal ng mga makinang may maliit na displacement dahil pinapagana nito ang makina sa isang makitid na saklaw ng pinakamainam na RPM. Ano naman ang pumipigil sa paglalagay ng variator sa mga motorsiklo? May ilang hadlang dito. Habang tumataas ang torque na ipinapasa, lalo pang lumalaki at bumibigat ang mekanismo ng CVT na dati nang malaki. Tulad ng alam ninyo, mahalaga sa motorsiklo ang bawat kilo. Halimbawa na lang ang maxi scooter na BMW C650 GT. Dito, ang variator ay lumaki ng sobra para maipasa mula sa makina ang 63 Nm na torque at 60 na kabayo na lakas. Ang pangalawa at hindi rin gaanong mahalagang dahilan ay ang efficiency ng ganitong transmisyon. Umaabot ito ng 80 hanggang 90%. Dahil sa alitan ng puli at sinturon, nagkakaroon ng pagkawala. Samantalang ang gear type transmission ay may 98 na 99% efficiency. Ano ang ibig sabihin nito? Tama, sa mechanical na transmission, mula 100 kilowatt ng kapangyarihan, 1 o 2 lang ang nawawala. Sa variator, 10 hanggang 20. Saan mapupunta ang lahat ng kilowatt? Tama, sa init.
Sa medyo malakas na scooter, maganda ang pampainit na nakuha mo. Pwede mong i-pause ang palabas at kwentahin kung ilang metro kwadrado ng kwarto ang kayang painitin gamit ang BMW C650 GT. Pangatlo, ang variator ay mas mabigat, mas malaki at mas mahal gawin at panatilihin kaysa klasikong gearbox. Sa huli, ang motoklismo o kilusan ng motorsiklo ay nabalot ng iba't ibang tradisyon sa loob ng 1.5 siglo. Isang kulto ito at kadalasang tinatanggihan ng mga motorista ang malalaking pagbabago. Dahil dito at sa iba pang dahilan, nananatiling pinaka-in-demand ang manual na transmisyon sa motorsiklo. Lalaki ka? Magmaneho ng manual. Paano naman ang snowmobile at quad bike? Iba ang sitwasyon dito. Tingnan ninyo, una sa lahat maginhawa ang CVT sa mga ito. Hindi mo na kailangang kontrolin kung anong gear ang gamit mo habang nag-o-offroad, magpalit ng gear at iba pa. Pangalawa, mas malalaki ang snowmobile at quad bike kaysa motorsiklo, kaya mas madali rin ilagay ang variator doon. At panghuli, yung mga nauna, wala talagang problema sa paglamig, as in wala talaga. Bago matapos ang video, alamin natin kung may motorsiklong may variator. Simulan na natin. Simulan natin sa tamang pagkakasunod ng panahon. Unang ginamit ang variator sa motorsiklo noong 1911 sa magandang 6 na kabayong Zenith Gradua. Ang nagtutulak na puwersa sa kumpanya ng Zenith ay ang punong inhinyero at may-ari ng kumpanya na si Frederick Barnes na siyang responsable sa pagbuo ng sikat na Gradua transmission. Sa paggalaw ng lever ng axis ng swing arm, makukuha ang tamang posisyon ng belt sa pangunahing pulley. Ang solusyong ito sa Zenith Gradua ay epektibo sa mataas na bilis at mabilis na pag-akyat sa burol. Bago ang unang digmaang pandaigdig, nagtagumpay ang teknolohiya ng Zenith dahil kaya ng racer baguhin ng G-ratio habang umaakyat. Itinuring ng mga kalabang racer at tagagawa na hindi patas na bentahe ito, kaya may mga parusa. Sa maraming sumunod na karera, hindi pinayagan ang Zenith Gradua. Pagsapit ng 1,120 ang mahal na Gradua transmission ay pinalitan ng mas tradisyonal at murang Stormy Archer gearbox. Noong 1,912 ang kumpanyang British na Raj Uitward ay lumika ng motorsiklong Raj Multigear. Ang tampok na makinang ito ay ang variator na napatent ng kumpanya noong 1,910. Kasama dito ang mga variable pulley sa baras ng makina at likurang gulong, isa lumalapad, isa kumikipot. Dahil dito, dahan-dahang nababago ang transmission ratio mula makina papuntang likurang gulong. Ito ang unang motorsiklo na lumampas sa bilis na 60 milya bawat oras at noong 1914 si Cyril Poulin ay nanalo sa karera ng TT Isle of Man gamit ang Raj Multigear. Noong 1923 na tigil ang paggawa ng makinang ito. Nakalimutan na ang variator sa motorsiklo hanggang 1977 nang itinatag ni Clay Ridley ang sarili niyang kumpanya ng motorsiklo. Nagsimula ng maengganyo si Clay sa automatikong transmisyon noong dekada 90. Noong 1979, inilunsad ng Ridley Motorcycle Company ang kanilang unang modelong speedster sa merkado. Maliit at magaan ang motorsiklong ito na cruiser ang estilo. Ang modelong ito ay nilagyan ng 570cc na V-twin na makina na nagbibigay ng 33 kabayo na lakas. Sapat na ang lakas na ito para mapabilis ang maliit na motor hanggang 160 km/h ang pinakamataas na bilis. Ang pangunahing tampok ng lahat ng modelo ng Ridley ay ang automatikong CVT na transmisyon. Ang Ridley motorsiklo ay parang Harley para sa mga babae, kabaligtaran ng Harley Davidson na para sa brusko at lalaking may guhit sa muka. Bakit pa dapat alamin ng dalaga ang clutch at gear kung may kuko, pilikmata at motorsiklo ng Ridley naman? Noong 2006 ginamit ni Clay Ridley ang Autoglide para sa isang modelo, kaya siya ay kinasuhan ng Harley Davidson. Naayos ni Ridley ang kaso noong Disyembre 28, 2009 matapos ang 3 taon ng paghihintay na walang hatol. Kinabukasan, nag-apply siya para sa pagkalugi. May episode ako tungkol sa kasaysayan ng mga motor sa channel ko. Ang susunod sa ating listahan ay ang Aprilia Mano 8, 150 na hiniram ang makina at variator mula sa ninuno nitong scooter na Gilera GP 800. Ang Mano ay lumabas noong 2006. Ang makina ng Aprilia na ito ay may 106 na kabayo at 103 Nm ng torque, ngunit sa likurang gulong ay umaabot lamang ng mga 55 kabayo.
Ayon sa mga may-ari ng Aprilia, mano 850 mabilis uminit ang makina ng motor na ito. At sa huli, Honda DN01. Ang Honda na ito ay unang ipinakilala noong 2005 sa Tokyo Motor Show at nagsimulang ibenta noong 2008. Ang kakaiba sa mga modelong ito ay ang hydraulic na walang hintong transmisyon. Ang electronic control na transmission na ito ay kakaiba sa karaniwang belt drive variator na ginagamit sa mga scooter. Ayan, iyan na lahat ng motorsiklong may variator. Maganda ang teknolohiya ng CVT at may gamit ito, pero di ito bagay sa motorsiklo. Sa puntong ito, dito na natatapos ang aking kwento. Tulad ng dati, maaari ninyong suportahan ang aking ginagawa sa pamamagitan ng like, share at komento. O kaya naman ay sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga detalye na nakalagay sa description. Kasama nyo pa rin ang Cross Moto Channel. Hanggang sa muli!